Hello mga kaibigan, mga kapatid. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Narito naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Nasa ika-18 araw na tayo sa buwan ng Oktubre, 2024. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagninilay at tingnan natin ng mabuti kung ano yung pinakamagandang mensahe na gustong ipaabot sa atin ng ating mga pagbasa. Sa araw na ito, sa araw ng Biyernes, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 9. Alam mo, lahat tayo ang hangarin natin ay kapayapaan. Hindi lang yung pisikal na kapayapaan na sasabihin natin walang away, walang kaguluhan, walang putukan, kundi yung kapayapaan una sa lahat na sa ating puso, nasa ating isipan at sa ating buong pagkatao. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Humayo kayo, huwag kayong magdala ng kahit ano, pera, bag, o sisidlan man, o sandalyas. At pagdating nyo sa mga tao, sa mga bahay, sabihin nyo, ang kapayapaan ay nasa sa inyo." Totoo, minsan paano tayo maka-angkin ng kapayapaan kung ang nasa isip natin ay pera na lang palagi? Paano na lang tayo makaangkin ng kapayapaan kung ang ating isip ay nasa mga bagay na naaangkin natin sa buhay? Sa totoo lang, kung marami tayong mga ari-arian, marami tayong malawak ang ating mga lupain, minsan ito rin ay nagbibigay ng kaguluhan sa ating isipan. Lalong-lalo na kung alam natin na malapit na tayo mamatay, paano natin ito maibahagi? Napakaganda ng mensahe dahil gustong ipaabot ni Jesus na ang tunay na kapayapaan ay matatanggap hindi sa kung ano ang mayroon tayo, kung hindi sa ating magandang ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Alam niyo, kung maganda ang ating reputasyon, maganda ang ating ugnayan sa bawat isa, ang ating relasyon, ito talaga ay makapagdulot ng kapayapaan. Na kahit sabihin natin sa likod ng ating kawalan, dahil maganda ang ating ugnayan sa bawat isa, masaya tayong humaharap sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Kaya siguro, mas maganda na makita natin na ang totoong kapayapaan ay diyan sa pagpapalalim, pagpapatingkad ng ating ugnayan sa bawat isa, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Yun ang makapagdala sa atin ng tunay na kapayapaan na hindi mabibili ng pera. Kaya sana mga kapatid, pagsikapan natin na kahit sa ating simpleng kakayanan ay makamit natin ang tunay na kapayapaan sa ating pamumuhay. Amen? Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging mabuti. Turuan mo kaming maangkin ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng tapat na pakikipagkapwa-tao, tapat na paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming kapwa. Amen.